Bumaliktad ang retiradong pulis na naunang nanindigan na wala daw Davao Death Squad. Ayon ngayon kay Arthur Las Cañas, totoong may Davao Death Squad. Idiniin din niya sa DDS si Pangulong Rodrigo Duterte at inisa-isa ang mga operasyon nila ng pagpatay alinsunod umano sa utos ni Duterte na nooy mayor ng Davao City. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Pigil ang emosyon ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa kanyang pagharap sa mga reporter sa Senado para baligtarin ang nauna niyang testimonya noong isang taon at amining totoo ang Davao Death Squad. Ang nagbibigay utos sa kanila ang nooy mayor ng Davao City at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte. Dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Unang misyon na sinamahan niya raw ang pag-raid at pagpatay sa kilalang drug lord sa Davao na si Alan Cancio sa utos umano ng nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City. Ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kasama rin daw siya sa ikinwento na noon ni Edgar Matubato sa Senado na pambobomba ng mga moske sa utos rin daw ni Duterte. Kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Ikatlo raw ang pagdukot sa isang Mr. Patasaha na utak umano sa pagdukot sa isang Mrs. Abaca. Pinatay raw nila si Patasaha kasama ang kanyang buntis na asawa, 4 na taong gulang na anak, biyenan at 2 nitong kasambahay. Bago raw nila itinumba ang pamilya, ipinagbigay alam muna nila kay Duterte na hawak na nila ang mga ito at ang utos daw sa kanila ni Duterte. Dapat erase na at erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rodi Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. Sa Laod Quarry sa Davao City raw nila itinumba ang pamilya. Ika-4 na kinumpisan ni Las Cañas ang pagpatay sa mamamahayag na si June Pala. Galit na galit si Mayor Rodi kay June Pala dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Halagang 3 milyong piso umano ang unang pabuya para itumba si Pala. Personal pa raw siyang nag-report kay Duterte matapos ang 2 bigong operasyon nila bago tuluyang napatay si June Pala. Ang bulong niya sa akin sa Bisaya, unsabay nahitabo pag-ambos ninyo kay June Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then naghiwalay kami ng landas. Nang tagumpay raw na maligpit si Pala, may bonus pa raw siyang nakuha na 1 milyong piso na mismong si Pangulong Duterte pa raw ang nag-abot. Sinabi ni Mayor Rodi sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Isang notorious na retired PC rin ang iniharap nila kay Duterte bago nila pinatay, si June Barsabal.
At dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Bisayang parlance, lubaan na ninyo. Meaning patayin nyo na yan. Sa ika-6 na kwento ng kanyang krimen, naiyak si SPO3 Las Cañas nang ipapatay niya raw mismo ang dalawa niyang kapatid na sangkot sa droga. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Tinutulungan ng Free Legal Assistance Group si Las Cañas at sila ang nagsabing nasa affidavit ni Las Cañas ang detalye ng kanyang mga salaysay. I will be making a manifestation and motion na imbisigahan ito as soon as possible ng appropriate Senate committee. Bilang Pangulo, may immunity si Duterte mula sa kaso, pero naniniwala ang mga abogado ng FLAG na pwedeng magamit sa impeachment case ang testimonya ni Las Cañas. He should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.